5 taon ng mapayapa at masayang pagsasama ang tinatamasa ni na Mayor Alexander Montefalco at ng kanyang may bahay na si Sabrina kasama ang kanilang kambal na sina AJ at Alice. Ang akala ng lahat, tuluyan ng ibinao ng panahon ng mga trahedya ng nakaraan. Ngunit ang huwad na katahimikang ito ay biglang mababasag sa paglitaw ng isang misteryosong itim na sobre sa mesa ng alkalde. Sa gitna ng mainit na karera sa eleksyon, lalabas ang isang tuso at makapangyarihang kalaban, si Attorney Katrina Valdemor. Hawak ang mga dokumentong mag-uugnay sa pamilya Montefalco at sa malagim na aksidenteng ikinamatay ng mga magulang ni Sabrina. Gagamitin ito ni Katrina upang tuluyang sirain ang reputasyon ni Alex at bawiin ang Laguna. Paano haharapin ni Mayor Alex ang isang lihim na pilit ipinapasa sa kanya bilang isang kasalanan? At kapag ang matinding pagdududa ay tuluyan ng lumamon sa puso ni Sabrina, sapat ba ang wagas na pag-ibig upang iligtas ang kanilang pamilya mula sa isang armadong panganib at sa pinakamalaking sakripisyo ng isang ama? Isang kwento ng pagpapakasakit, pagpapatawad at pagbawi sa pamilyang sinubok ng matinding bagyo. Alamin ang buong katotohanan sa emosyonal at kapanapanabig na pagbabalik ng Season 2 dito lamang sa Ayesha TV. Magandang araw sa ating lahat ng mga masusugid na taga-subaybay ng Ayesha TV. Muli po kayong sinasamahan ng inyong lingkod, si Miss Angge, para sa formal na pagbubukas ng ikalawang yugto ng isang kwentong labis ninyong minahal at tinangkilik. Espesyal na pagbati po sa ating mga kababayang OFW na patuloy na nagbabanat ng buto sa iba't ibang panig ng mundo. Ang inyong sakripisyo para sa pamilya ang tunay na inspirasyon ng ating mga kwento. Ngayong hapon, maghanda na po kayo dahil muli natin binubuksan ang pintuan ng mansyon ng mga Montefalco. Sabay-sabay nating tunghayan ang simula ng bagong pakikipagsapalaran ni na Mayor Alex at Sabrina sa Season 2. Ang huwad na katahimikan, manatili pong nakatutok. 5 taon ang mabilis na lumipas mula ng maganapang simple, ngunit makasaysayang kasal ni na Mayor Alexander Montefalco at ng kanyang may bahay na si Sabrina dito sa lalawigan ng Laguna. Sa loob ng mga taong iyon, tila ba binalot ng labis na kaligayahan at kapayapaan ang buong mansyon ng mga Montefalco, isang tahanan na dating formal, tahimik at walang buhay. Ang kambal ni na Alex at Sabrina na sina Alexander Jr. o AJ at Mairaya Alice ay 5 taong gulang na. Sila ang naging sentro ng buhay ng alkalde. Si AJ ay lumalaking kamukhang-kamukha ng kanyang ama. Matikas, matalino at may seryosong tingin na tila ba nagmamasid sa paligid. Habang si Alice naman ay namana ang mapupungay na mata at pilyang ngiti ng kanyang ina na siyang nagdadala ng walang katapusang kulit at takbuhan sa loob ng mansyon. Kahit abala sa pamumuno sa buong probinsya, tinitiyak ni Mayor Alex na bago mag-alas 6 ng gabi, ay nasa bahay na siya upang sabayan sa hapunan ng kanyang pamilya. Sa edad na 43, mas lalong nagmature ang kanyang hitsura, ngunit kapansin-pansin na mas naging masayahin siya ngayon kumpara noong siya ay nag-iisa pa lamang. Si Sabrina naman ngayon ay 20 taong gulang na. Unti-unti nang hilubog ang panahon bilang isang marangal at respetadong First Lady ng bayan. Katuwang siya ni Alex sa mga charity program, pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap at pag-aalaga sa mga batang naulila, isang advokasya na malapit sa kanyang puso dahil sa kanyang sariling karanasan. Ang pilyang dalagita noon ay isa ng mapagmahal na ina at matalinong katawang ng alkalde. Isang gabi, matapos mapatulog ng mag-asawa ang mahimbing na natutulog ng mga kambal, bumalik si Mayor Alex sa kanyang opisina sa munisipyo upang tapusin ang ilang mga papeles para sa mga darating na proyekto sa Laguna. Malalim na ang gabi at tanging ang tunog na lamang ng aircon at ang marahang pagtitik ng kanyang ballpen ang naririnig sa loob ng silid. Ngunit ang huwad na katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang mapansin ni Alex ang isang bagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa tabi ng kanyang computer, may nakapatong na isang kakaibang sobre. Kulay itim ito. Walang selyo at walang pangalan kung para kanino o kung kanino galing. Kumunot ang noon ng alkalde. Sino ang nag-iwan nito rito? Umalis na ang aking sekretarya. Kaninang 5:00 lamang. Bulong niya sa kanyang sarili. Dahan-dahang kinuha ni Alex ang itim na sobre. Nabuksan niya ito
Isang lumang litrato ang unang lumabas. Biglang uminit ang kanyang mukha at tila ba tumigil ang pagtibok ng kanyang puso na makilala ang mga tao sa larawan. Iyon ang mag-asawang Salvacion, ang pumanaw ng mga magulang ni Sabrina na masayang nakangiti habang karga ang sanggol pa lamang na si Sabrina. Sa likod ng litrato, may nakasulat gamit ang pulang tinta ng ballpen. Isang maikling ngunit matalim na mensahe ang nakasaad. Akala mo ba ay natakasan mo na totoong kasalanan mo? Alexander, ang hustisya hindi natutulog. Malapit na nilang malaman ng totoo. Nanginig ang mga daliri ni Mayor Alex. Ang mga alaala ng malagim na aksidente 5 taon na ang nakalipas. Ang gabing duguan niyang binuhat si Sabrina mula sa pagkawasak ng sasakyan ng mga magulang nito ay muling nagbalik sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Binalot ng matinding kaba at pag-aalala ang alkalde. Sino ang nagpadala nito? Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Alam ni Alex sa kanyang sarili na wala siyang itinatagong krimen. Ngunit ang pagbuhay sa alaala ng mga magulang ni Sabrina ay nagpapahiwatig lamang ng isang bagay. May isang anino mula sa nakaraan ng dahan-dahang gumagapang pabalik upang sirain ng tahimik at masayang buhay ng kanyang pamilya. Tiningnan ni Alex ang orasan, 11:11 na ng gabi. Agad niyang itinago ang itim na sobre sa loob ng kanyang pinakailalim na drawer at inilak ito. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang sarili at piniling ilihim muna ang bagay na ito kay Sabrina upang hindi mag-alala ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang pag-uwi sa mansyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mag-ina na payapang natutulog, alam ni Alex na ang katahimikan tinatamasan nila ngayon ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo. Kasabay ng pagpasok ng buwan ng paghahanda para sa darating na lokal na eleksyon sa Laguna, naging doble ang dagsa ng trabaho sa munisipyo. Ngunit hindi ang rami ng papeles ang nagpapakunot sa noon ni Mayor Alex, kundi ang balita ukol sa isang bagong kalaban sa politika na opisyal na naghain ng kanyang kandidatura upang hamunin siya sa pagka-alkalde. Ito ay walang iba kundi sa Attorney Katrina Valdemor, isang matalino, mayaman at tuso na abogada na nagmula sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya ng mga negosyante sa buong rehiyon. Kilala si Katrina sa pagiging agresibo at walang pinalalagpas na pagkakataon upang makuha ang kanyang gusto sa loob man ng korte o sa entablado ng politika. Sa kanyang kauna-unahang press conference na ipinalabas ng live sa television at social media, hindi ang kanyang mga plataporma ang binigyang diin ni Katrina. Sa halip, agad nitong binalingan ng personal na buhay ng nakaupong alkalde. Ang Laguna ay nangangailangan ng isang pinunong may malinis na moralidad. Mariing saad ni Katrina sa harap ng naglalakihang mikropono ng media habang may pilyang ngiti sa kanyang mga labi. Paano natin ipagkakatiwala ang kinabukasan ng ating mga anak sa isang lalaki na pumasok sa isang relasyon sa kanyang sariling inaalaga ang ward? Isang dalagita na 20 taon ang agwat sa kanya. Oo, nasa legal na edad na si Ginang Sabrina Montefalco ngayon. Ngunit hindi dapat isang malaking pagsasamantala sa emosyon na naganap noon? Sa loob ng kanyang opisina, pinatay ni Alex ang telebisyon gamit ang remote control. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili habang ang kanyang chief of staff na si Mateo ay pabalik-balik sa paglalakad sa tapat ng kanyang mesa. Mayor, personalan na ang atake ni Valdemor. Asik ni Mateo na baka sandalit sa muka. Mabilis na kumakalat ang clip na ito sa internet. Kailangan nating sagutin ito. Hayaan mo siya, Mateo. Sanay na mga tao sa Laguna sa isyong yan. Hinarap ko na yan 5 taon na ang nakalilipas. Malamig na tugon ni Alex, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lang basta politikal na ingay ang dala ni Katrina. Naalala niya ang itim na sobre na nakatago sa kanyang drawer. Kinagabihan, bago umuwi sa mansyon, nakatanggap si Alex ng isang direktang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Magkita tayo sa VIP room ng Solace Restaurant. 8:00 ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino kung ayaw mong magbago ang takbo ng buhay mo, Mayor. Dinala ni Alex ang kanyang sarili sa mamahaling restaurant na tinukoy sa mensahe. Pagpasok na sa pribadong silid, doon ay nakaupo si Katrina Valdemor. Eleganteng-elegante sa kanyang suot na pulang dress, habang dahan-dahang pinapaikot ang wine glass sa kanyang kamay. Salamat sa pagdating, Mayor Alexander Montefalco. Nakangiting bati ni Katrina, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Wala akong panahon sa mga laro mo, Katrina. Diretsahang saad ni Alex habang nananatili niyang katayo sa tapat ng mesa. Kung ang layunin mo ay takutin ako para magbitiw ako sa eleksyon, nagkakamali ka. Natawa ng bahagya si Katrina.
Ibinaba niya ang kanyang baso at may kinuwang isang makapal na dokumento mula sa kanyang mamahaling bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang itinulak patungo kay Alex. Hindi kita tinatakot para sa eleksyon, Alex. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na iligtas ang sarili mo. Seryosong saad ng abogada. Buksan mo. Yan ang kumpletong report ng investigasyon sa aksidenteng ikinamatay ng mga magulang ng asawa mo. Ng mga salbasyon. Tumingin si Alex sa dokumento. Pagkatapos ay kay Katrina. Tapos na ang kasong yan. Isang driver na nakainom ang nakasagasa sa kanila. Iyon ang alam ng publiko. At iyon ang alam ng tangang asawa mo. Pulong ni Katrina habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit kay Alex. Pero paano kaya kung ilabas ko ang totoong rehistro ng truck na bumangga sa kanila 5 taon na nakalilipas? Ang truck na iyon na rehistrado sa ilalim ng logistic kumpanya ng pamilya mo, Alex. At ang driver na nakasagasa? May ebidensya ako na ang opisina mo nagpadala ng milyong-milyong piso sa pamilya niya para manahimik siya sa kulungan. Nanigas ang buong katawan ni Alex. Dumilim ang kanyang paningin habang tinititigan si Katrina nang gayon ay may nakatutuong mapang-aping ngiti. Paano kaya, Mayor? Pulong muli ni Katrina sa kanyang tenga. Paano? Kaya, kung malaman ng buong bayan at ng sarili mong asawa na si Sabrina na ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking itinuturing niyang bayani ay ang driver ng pamilya pala na pumatay sa magulang niya at ang pagpapakasal mo sa kanya ay isang malaking pagtatakip lang dahil sa matinding konsensya? Pinalot na nakabibinging katahimikan na loob ng VIP room. Tinitigan ni Mayor Alex ang mga dokumentong nakalatag sa mesa habang ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Batid niya na ang katotohanan tungkol sa truck, ngunit ang buong kwento ay hindi ganoon kasimple gaya ng pinalalabas ng tuso at ambisyosang abogada. Wala kaming kinalaman sa pananabotahe, Katrina. Malamig at may pagpipigil na saad ni Alex habang diretsyong nakatitig sa mga mata ng kanyang kalaban sa politika. Ang truck ay matagal nang ibinenta ng kumpanya ng pamilya ko bago pa man maganap ang aksidente. At ang sinasabi mong bank transfer ay tulong pinansyal para sa pagpapagamot, hindi para sa pagpapatahimik. Natawa na mapakla si Katrina habang dahan-dahang pabalik sa kanyang upuan. Sa tingin mo ba ay paniniwalaan ka ng mga tao kapag ipinakita ko ang mga pirma at dokumentong hawak ko? At higit sa lahat, sa tingin mo ba ay makikinig sa mga paliwanag mo sa Sabrina kapag nalaman niya may kinalaman ng pangalan ng mga Montefalco sa pagkamatay ng mga magulang niya? Hinawakan ni Katrina ang kanyang bag at tumayo. Iyan ang hawan ko sa iyo, Mayor. Umurong ka sa eleksyon, isuko mo ang Laguna sa akin at mananatiling lihim ang lahat. Mayroon kang 3 araw para mag-isip. Bumalik si Alex sa mansyon na may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib habang nagmamaneho sa madidilim na kalsada ng Laguna. Tila ba nagpapasalit-salit sa kanyang isipan ang mukha na nagbabantang kalaban at ang masayang mukha ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang mawala ang tiwala na babaeng pinakamamahal niya. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, sinalubong agad siya na mainit na yakap ni Sabrina. Suot ng kanyang asawa ang isang simpleng pambahay na damit, bakas ang pag-aalala sa magandang mukha nito. Alex, napanood ko ang press conference ng Katrina na yun kanina. Huwag mo siyang papansinin, ha? Alam ng buong bayan kung gaano ka katapat na pinuno. Malambing na saad ni Sabrina habang nakasandalang ulo sa dibdib ng alkalde. Pinilit na Alex na ngumiti sa kabila ng matinding kaba na kanyang nararamdaman. Hinubog niya ang mukha ng asawa at hinagka nito ng matagal sa noo. Wala iyon, mahal ko. Huwag mo nang isipin ang politikal na ingay na iyon. Ang mahalaga ay ligtas kayo rito ng mga anak natin. Ngunit nang umakyat si Alex sa silid ng mga kambal at makita ang payapang pagtulog ni na AJ at Alice, napasandal siya sa pinto at napapikit ng mariin. Ang huwad na katahimikan ng kanilang buhay ay unti-unti nang kinugulo ng isang nakaraang pilit ibinabaon sa limot. At alam ni Alex na hindi siya pwedeng manatiling walang kibo habang nanganganib ang kaligayahan ng kanyang mag-ina. Hindi nag-aksaya ng panahon si Katrina Valdemor. Alam niyang matatag ang paninindigan ni Mayor Alex, kaya naman sa halip na ang alkalde ang patuloy na oratin, ang binuwag niya ay ang mismong pundasyon ng katahimikan nito, ang tiwala ng kanyang asawa. Isang hapon, ipinasyal ni Sabrina ang kambal na sina AJ at Alice sa isang mall sa Laguna upang ibili ang mga ito ng mga bagong kagamitan para sa paaralan. Habang naglalakad sa mataong pasilyo at masayang tinitingnan ng mga bata na may hawak na ice cream, isang lalaki naka-jacket at may suot na sombrero ang biglang sumalubong sa kanila. Sa isang mabilis na pagkilos, iniabot ng lalaki ang isang makapal na brown envelope kay Sabrina. Para sa iyo, Ginang Montefalco, alamin mo ang totoong mukha ng asawa mo.
Pulong ng lalaki bago mabilis na humalo sa karamihan at naglaho. Binalot ng kaba si Sabrina. Pinadiretso niya agad sa sasakyan ng mga anak kasama ang kanilang yaya. Na makapasok siya sa driver's seat, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng sobre. Tumambad sa kanya mga lumang dokumento ng pulisya, mga larawan ng pagkawasak ng sasakyan ng kanyang mga magulang, 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ang nagpasinghap sa kanya ay ang kalakip na kopya ng rehistro ng sasakyan na nakabangga sa kanila. Malinaw na nakasulat doon na ang sasakyan ay pag-aari ng kumpanya ng mga Montefalco. May kasama ring kopya ng bank transfer statement na nagpapakita ng malaking halaga ng pera galing sa opisina ni Alex patungo sa pamilya ng driver na nakasagasa sa mga salvasyon. Hindi ito totoo. Pulong ni Sabrina habang ang mga luha ay unti-unting umaagos sa kanyang mga pisngi. Naalala niya kung paano siya inalagaan ni Alex matapos ang aksidente, kung paano ito naging guardian niya, at kung paano siya pinakasala nito nang mabuntis siya. Ang akala niyang wagas na pag-ibig ay biglang nabalutan ng isang madilim na pagdududa. Pinakasalan ba siya ni Alex dahil sa pagmamahal o dahil lamang sa matinding konsensya ng pamilya nito at upang tuluyang itago ang isang malaking krimen sa ilalim ng kanyang posisyon bilang mayor? Ang sakit at pagkabigo ay unti-unting lumalamon sa puso na naguguluhang si Sabrina. Nang sumapit ang gabi, umuwi si Mayor Alex na may dalang mga laruan para kina AJ at Alice. Pilit na pinapawi ang bigat nararamdaman sa kanyang dibdib. Ngunit pagpasok niya sa malawak na sala ng mansyon, sinalubong siya ng isang madilim at nakabibinging katahimikan. Walang mga batang nagtatakbuhan at walang asawang ngumingiti sa kanya. Nakatayo sa Sabrina sa tapat ng bintana, yakap ang sarili, habang ang mga dokumento mula sa brown envelope ay nakakalat sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahang lumapit si Alex. Agad na naramdaman ang malamig na atmosfera. Sabrina, mahal ko, bakit gising ka pa? Nasaan ang mga bata? Humarap si Sabrina. Ang kanyang mga mata ay mapupula, namamaga sa maiinit na luhang walang tigil sa pag-agos at puno ng matinding sakit at pagkabigo. Huwag mo akong tawagin mahal, Alex. Pasagang boses na saad ng dalaga. Kumulat na noon ang alkalde, ngunit bago pa man siya makahakbang pasulong, itinuro ni Sabrina mga papel. Totoo ba ito? Sagutin mo ko ng diretso, Alex. Ang truck ng pamilya mo pumatay sa mga magulang ko? At ang driver na nakasagasa sa kanila, binayaran mo para manahimik? Nanigas si Alex sa kanyang kinatatayuan. Sabrina, makinig ka sa akin. Ibang-iba ang katotohanan sa mga nakikita mo sa mga papel na yan. Pinapaiikot lang tayo ng mga Valdemar. Huwag mo nang itanggi. Hiskikal ni hiyaw ni Sabrina habang tuluyang nilamon ng galit ang kanyang puso. Kaya mo ba ako kinuha? Kaya mo ba ako inalagaan at pinakasalan? Dahil ba sa konsensya, Alex? Dahil ba sa utang na dugo ng pamilya mo sa mga magulang ko? Subukan man siyang lapitan at yakapin ni Alex upang magpaliwanag. Mabilis na lumayo si Sabrina. Nanginginig ang buong katawan sa tindi ng emosyon. Huwag mo akong hahawakan. Hindi ko na alam kung sino ang totoong lalaki na pinakasalan ko. Ang akala kong bayani? Siya palang sumira sa buhay ko. Tumalikod si Sabrina at patakbong umakyat sa itaas upang kunin ang mga bata. Habang si Alex ay naiwang nakatayo sa sala, nadudurog ang puso sa katotohanang ang tinatalagang pader ng kanyang pamilya ay tuluyan ng gumuho sa isang gabi. Sa kabila ng mga pagmamakaawa, pagluhod at pagsisikap ni Alex na magpaliwanag, hindi na siya pinakinggan ng isang nasasaktang si Sabrina. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, binuhat ng dalaga na tutulog ng mga kambal na sina AJ at Alice at tuluyang nilisan ng mansyon ng mga Montefalco. Lumipat si Sabrina sa isang maliit at lumang bahay, bakasyunan, na pag-aari ng kanya pumanaw ng mga magulang sa isang liblib at malayong barangay sa Laguna. Isang lugar na matagal nang iniwan ng panahon at walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan, kundi ang ilang pinagkakatiwalaang kaibigan. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bombilya, niyakap ni Sabrina ang kanyang mga anak habang tahimik na umiiyak. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo niya matapos malaman ang lihim ng lalaking pinakamamahal niya. Samantala, naiwan si Mayor Alex sa malawak at bakanteng mansyon. Nadudurog ang kanyang puso habang pinagmamasta ng mga iniwang laruan ni na EJ at Alice na nakakalat sa sahig ng sala. Hindi siya natulog, hindi rin siya kumain. Ang tanging laman ng kanyang isip ay kung paano mababawi ang kanyang mag-ina. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi para sa alkalde. Kinabukasan,
Sinamantala ni Katrina Valdemor ang sitwasyon. Lumabas sa mga lokal na pahayagan at mga sikat na online news site. Sa Laguna naglalakihang headline, Mayor Alex at First Lady, naghiwalay na dahil sa matinding lihim ng pamilyang Montefalco. Mabilis na bumagsak ang ratings ni Alex sa mga survey para sa darating na eleksyon. Nagsimula na magduda ang mga mamamayan ng Laguna sa kanyang integridad at ang mga kalaban niya sa politika ay tila ba mga buwetreng nagsasaya sa kanyang pagbagsak. Ngunit para kay Alex, walang halaga ang kapangyarihan o ang posisyon bilang pinuno ng bayan. Ang tanging nais niya ay mapatunayan ang kanyang walang kasalanan upang muling makuha ang tiwala ng kanyang asawa at mga anak. Hindi hinayaan ni Mayor Alex na tuluyan siyang ilugmok ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang hindi babalik si Sabrina kung hindi niya mailalantad ang katotohanan at kung hindi niya mapapatunayan kung sino ang totoong utak sa likod ng paninira sa kanyang pamilya. Katulong ang kanyang tapat na Chief of Staff na si Mateo at ang isang pribadong investigador. Sinimulan ni Alex ang isang palihim at mabilis na operasyon. Ang kanilang misyon, hanapin ang driver ng truck na si Tomas, ang lalaking matagal nang nagtatago sa isang malayong lalawigan matapos nitong makalaya sa tulong ng mga Valdemor. Matapos ang 3 araw ng walang tulog na paghahanap, natagpuan ni na Mateo ang driver sa isang liblib na barangay sa Batangas. Noong una, nagmamatigas at ayaw magsalita ni Tomas dahil sa takot na balikan ng makapangyarihang pamilya ni Katrina. Ngunit nang personal siyang harapin ng alkalde at garantiyahan ang kaligtasan ng kanyang pamilya, tuluyan ang bumigay ang driver. "Patawad, Mayor." Umiiyak na pahayag ni Tomas habang nakarecord ang bawat salita nito sa isang digital voice recorder. "Ang tatay ni Attorney Katrina ang nagbayad sa akin noon. Sila ang nag-ayos ng mga peking papeles ng truck para lumabas sa kumpanya ninyo iyon. At ang perang ipinapadala sa pamilya ko buwan-buwan, galing sa kanila yon. Pero ginamitan nila ng pangalan ng opisina mo para may panghawakan silang alas laban sa iyo." Hawak ang permadong affidavit ng driver at ang voice recording. Nagkaroon si Alex ng sapat na ebidensya upang hindi lang babagsakin ang kandidatura ni Katrina, kundi upang ipakulong ito dahil sa obstruction of justice at falsification of documents. May sandata na si Alex upang linisin ang kanyang pangalan, ngunit ang hindi niya alam, mas mabilis at mas marumi ang susunod na hakbang ng isang desperadang kalaban. Nang makarating kay Katrina Valdemor ang balita na natagpuan na ni Mayor Alex ang driver na si Tomas, pinalot siya ng matinding galit at takot. Alam ng tuso at ambisyosong abogada na kapag inilabas ng alkalde ang affidavit at recording na iyon, hindi lamang ang kanyang pangarap na maging pinuno ng Laguna maglalaho, kundi tuluyan di mabubulok sa kulungan ng kanyang buong pamilya. Dahil sa desperasyon, nagpasya si Katrina na gawin ang kanyang pinakamadumi at pinakamapanganib na hakbang. Nagbayad siya ng mga armadong kalalakihan upang hanapin ang lihim na kinaroroonan ni Sabrina at ng mga kambal. Isang hapon, habang naglalaro sina AJ at Alice sa damuhan sa tapat ng lumang bahay ng pamilya Salvacion, isang puting van na walang plaka ang biglang huminto sa tapat ng gate. Mabilis na bumaba ang 3 lalaking nakabonet. Bago pa man makasigaw ang mga bata, pilit na binuhat at sinakay ng mga ito sina AJ at Alice sa loob ng sasakyan. Narinig ni Sabrina ang iyak ng kanyang mga anak mula sa loob ng bahay. Patakbo siyang lumabas at nakita ang van na papaalis. "Ang mga anak ko! Ibalik ninyo ang mga anak ko!" Historical na hiyaw ni Sabrina habang hinahabol ang sasakyan. Sinubukan niyang kapitan ng bintana ng van, ngunit malakas siyang itinulak ng isa sa mga lalaki. Nawala ng balanse si Sabrina, dahilan upang malakas na tumama ang kanyang ulo sa semento ng kalsada. Habang dahan-dahang nagtitilim ang kanyang paningin, ang huli lamang niyang narinig ay ang humihikping boses ng kanyang mga anak na tinatawag ang kanyang pangalan. Bago siya tuluyang mawala ng malay, nagising si Sabrina sa loob ng isang puting silid sa ospital. Masakit ang kanyang ulo dahil sa tahi sa kanyang noo. Ngunit mas matindi ang sakit at takot na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Mabilis niyang tinanggal ang dextrose sa kanyang kamay at pilit na bumangon habang umiiyak. "Ang mga anak ko! Nasaan ang mga anak ko?" Hysterical niyang hiyaw. Eksakto naman bumukas ang pinto at pumasok si Mayor Alex, kasunod ang kanyang Chief of Staff na si Mateo at ang ilang mga opisyal ng pulisya. Baka sa mukha ng alkalde ang matinding puyat, pag-aalala at galit na makita niya ang asawa. Mabilis siyang lumapit at mahigpit niyang niyanig sa mga balikat upang pakalmahin bago ito dahan-dahang niyakap. "Sabrina, huminahon ka pakiusap. Nandito ako." Malambing ngunit may ginitgit na boses na saad ni Alex. Nang maramdaman ni Sabrina ang pamilyar at mainit na yakap ng asawa,
Nawala ang lahat ng kanyang pagdududa at galit na naramdaman noong mga nakaraang araw. Napalitan nito ng matinding pangungulila at pangangailangan sa proteksyon ng lalaki. Yumakap siya na mahigpit kay Alex at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Alex, patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung hindi kita pinakinggan. Kinuha nila sina AJ at Alice, ang mga anak natin, Alex. Hikbi ng dalaga. Hinalikan ni Alex ang tuktok ng ulo ni Sabrina habang ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng patalim. Wala kang kasalanan, mahal ko. Ipinangangako ko sa'yo. Ibabalik ko ang mga anak natin ngayong gabi kahit buhay ko pa maging kapalit. Humarap si Alex kay Mateo at sa hepe ng pulisya. Nasaan na ang signal? Mayor, gumana ang GPS tracker. Mabilis na sagot ni Mateo. Lumapit ito at ipinakita ang isang tablet kung saan may pulang tuldok na kumukurap-kurap sa mapa. Noong nakaraang buwan, pinalagyan mo ng micro-GPS chip ang mga digital na relo ng mga kambal para sa seguridad. Aktibo ang signal ngayon. Sila ay nasa isang abandonadong bodega ng mga semento sa gilid ng lawa ng Laguna. Ikinasa ni Mayor Alex ang kanyang sariling baril na nakatago sa loob ng kanyang jacket. Lumigon siya kay Sabrina at binigyan ito ng isang huling panatag na tingin. Manatili ka rito, Sabrina. Kakalungin mo muli ang mga anak natin bago sumikat ang araw. Kasunod nito, mabilis na lumabas ang alkalde kasama ang mga armadong otoridad upang simulan ang pagbawi sa kanyang pamilya. Mabilis at tahimik na pinalibutan ng mga armadong pulis at mga special weapons ang tactics. SWAT team, ang abandonadong bodega sa gilid ng madilim na lawa ng Laguna. Umihip ang malamig na hangin, ngunit hindi nito kayang pawiin na nag-aalab na galit at kaba sa dibdib ni Mayor Alex. Habang mahigpit na hawak ang kanyang baril, hindi na nakapaghintay ang alkalde kasama ang binuong rescue team. Marahan silang pumasok sa loob ng bodega sa pamamagitan ng mga sirang lagusan sa gitna ng malawak at madilim na silid na natatanglawan lamang ng isang bombilya. Nakatali sa dalawang magkahiwalay na upuan sina EJ at Alice. Umiiyak ang mga paslit at baka sa matinding takot sa kanilang mga muka. Sa tapat ng mga bata ay nakatayo si Katrina Valdemor kasama ang 4 na armadong lalaki na binayaran dito. Ibigay mo sa akin ang digital recorder at ang orihinal na affidavit ng driver Alexander. Sigaw ni Katrina nang mapansin ang pagpasok ni Alex mula sa anino ng mga pader. Itinutok ng isa sa mga tauhan ni Katrina ang dulo ng baril sa ulo ng umiiyak na si Alice. Isang maling galaw mo o ng mga pulis, hindi mo na makikitang buhay ang mga anak mo. Pagkatapos nito, magpapatawag ka ng press conference at aatras ka sa eleksyon. Napanatili ni Alex ang kanyang formal at seryosong mukha upang ilihim ang matinding takot para sa kanyang mga anak. Huwag mong saktan ng mga bata, Katrina. Narito ang mga dokumento. Saad ni Alex habang dahan-dahang itinataas ang kanyang kaliwang kamay na may hawak na brown envelope, habang ang kanyang kanang kamay ay nananatiling nakatago sa likod ng kanyang jacket. Kunin mo ang mga ito, ngunit pakawalan mo ang aking pamilya. Politika lang ito. Walang kasalanan ng mga anak ko. Habang nagsasalita si Alex upang kunin ang buong atensyon ni Katrina at ng mga tauhan nito, dahan-dahan namang nakaposisyon ng mga sniper ng pulis sa mga bintana sa itaas ng bodega. Ibigay mo sa akin yan. Utos ni Katrina sa isa niyang tauhan upang kunin ang sobre. Ngunit sa sandaling humakbang ang lalaki pabalik, isang putok ng baril mula sa itaas ang umalingaw-ngaw na sinundan ng sunod-sunod na palitan ng bala. Mabilis na gumulong si Alex sa sahig at walang takot na sumugod patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga anak. Ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang panangga habang ang mga ligaw na bala ay nagliliparan sa loob ng madilim na bodega. Natapos ang madugong engkwentro sa loob ng bodega ng tuluyang mapasuko ng mga otoridad ng mga tauhan ni Katrina. Si Katrina mismo ay napaluhod sa semento habang pinapandatan ng mga pulis ng posas. Umiiyak sa galit at takot dahil sa tuluyang pagbagsak ng kanyang mga masasamang plano. Ligtas sina AJ at Alice mula sa mga kalaban, ngunit sa gitna na nagdaang kaguluhan, habang mahigpit na nakayapos si Mayor Alex sa dalawang anak upang magsilbing panangga, isang ligaw na bala ang bumaon sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Nang hina ang alkalde, dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig ng bodega habang ang dugo ay mabilis na dumadaloy at bumabasa sa kanyang suot na jacket. Papa, gising po! Umiiyak na hiyaw na 5 taong gulang na si AJ habang niyayakap ang leeg ng ama, habang si Alice naman ay walang patid ang pag-iyak habang hawak ang nangangatog na kamay ni Alex. Mga anak, ligtas na kayo. Huwag na kayong umiyak.
Mahina at nahihirapang bulong ng alkalde bago tuloy ang nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Agad na isinugod si Alex sa pinakamalapit na ospital sa Laguna. Gamit ang isang ambulansya, doon ay naghihintay si Sabrina na walang tigil sa paglakad-lakad sa labas ng emergency room. Nang makita niya ang kanyang mga anak na ligtas ngunit umiiyak, mabilis niya itong niyanig sa isang mahigpit na yakap. Ngunit nang makita niya ang dugo ang katawan ni Alex na isinusulong sa loob ng operating room, tuluyang nanghina ang mga tuhod ng dalaga at napasandal sa pader. "Alex, wag mo kaming iiwan." Umiiyak na sigaw ni Sabrina habang pinapanood ang pagsasara ng pinto ng operating room. Sa labas ng silid, habang yakap-yakap ang kanyang dalawang anak, walang tigil si Sabrina sa pagdarasal sa may kapal. Sa mga sandaling iyon, tuluyan na napawi ang natitirang bahid ng pagdududa sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lamang isang guardian o isang alkalde, kundi isang tapat na asawa at ama na handang mag-alay ng sariling buhay at dugo para lamang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Matapos ang mahabang oras ng operasyon at ilang araw na pananatili sa intensive care unit, dahan-dahang iminulat ni Mayor Alex ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ang unang tumambad sa kanya, kasabay ng pamilyar at mabangong amoy ng pabango ng kanyang asawa. "Mahal ko." Isang mahinang bulong ang narinig niya sa kanyang tabi. Nang lumingon si Alex, nakita niya si Sabrina na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. May hawak na rosaryo at may mga matatamis na ngiti sa gitna ng mga makasaluha sa kanyang mga mata. Sa magkabilang gilid ng kamay ay mahimbing naman natutulog sina AJ at Alice na tila ba ayaw na muli maiwalay sa kanilang ama. "Ligtas na tayo, Alex. Tapos na ang gabi." Pulong na Sabrina habang dahan-dahang hinahawakan at hinahalikan ang kamay ng alkalde. "Patawarin mo ako kung nagduda ako sa iyo. Ikaw ang pinakamabuting ama at asawa sa buong mundo." Ngumiti ng bahagya si Alex sa kabila ng harot sa kanyang dibdib at hinigpitan ng hawak sa kamay ng asawa. "Wala kang dapat ipagpatawad, Sabrina. Gagawin ko ang lahat para sa inyo." Mabilis na gumulong ang mga balita sa buong Laguna. Si Atty. Catalina Valdemar at ang kanyang mga kasabwat ay tuluyang kinasuhan ng kidnapping, grave threats, obstruction of justice, at falsification of documents. Dahil sa matitibay na ebidensyang nakalap ni Alex, nabunyag din ang lumang pananabotahe ng pamilya Valdemar sa mga magulang ni Sabrina, dahilan upang tuluyang malinis ang pangalan ng mga Montefalco sa mata ng publiko. Makalipas ang ilang buwan, sumapit ang araw ng lokal na eleksyon. Sa kabila ng mga pinagdaanang unos, muli nakuha ni Mayor Alexander Montefalco ang tiwala at pagmamahal ng mamamayan ng Laguna sa pamamagitan ng isang landslide victory. Sa gabi ng kanyang proklamasyon, nakatayo ang pamilya Montefalco sa ibabaw ng malaking entablado sa harap ng libu-libong taong nagbubuni. Hawak ni Alex ang kamay ng kanyang napakagandang first lady na si Sabrina, habang karga naman ni Mateo ang kambal na sina AJ at Alice na masayang kumakaway sa karamihan. Habang sumasabog ang mga makukulay na fireworks sa kalagitnaan ng Laguna, lumingon si Alex kay Sabrina at hinalikan ito na matamis sa harap ng madla. Ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa gitna ng trahedya at sinubok na matinding bagyo na nakaraan ay tuluyan na nagpunga ng isang bagong bukas. Isang bukas na puno ng pag-asa, kapayapaan, at isang pamilyang hindi na muling matitibag ng kahit anong unos. Isang taon na ang mabilis na lumipas matapos ang matagumpay na proklamasyon ni Mayor Alex at ang tuluyang pagkakakulong ng mga Valdemar. Sa loob ng isang taong iyon, tuluyan ang bumalik ang masigla at maayos na pamumuhay ng pamilya Montefalco. Mas lalo naging abala si Alex sa pagpapatayo ng mga bagong paaralan at ospital sa Laguna, habang si Sabrina naman ay abala sa kanyang mga livelihood program para sa mga kababaihan at mga pamilya ng mga OFW. Ngunit sa kabila ng kanilang mga schedule, nagpasya ang mag-asawa na maglaan ng isang weekend para sa isang pribadong bakasyon. Hindi sa isang mamahaling resort sa ibang bansa, kundi sa isang simpleng rest house sa dalampasigan ng Batangas, ang lugar kung saan nais ni na Alex at Sabrina na pansamantalang takasan ang ingay ng politika at trabaho. Hapon noon, maganda ang sikat ng araw at banayad ang alon sa dagat. Mula sa beranda ng rest house, nakaupo si Alex habang umiinom ng kape. Pinagmamasdan ang 6 na taong gulang na sina AJ at Alice na masayang nagtatakbo sa buhanginan habang gumagawa ng sandcastle kasama ang kanilang mga yaya. "Napakabilis talaga ng panahon, Alex." Isang malabing na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Naramdaman ni Alex ang dalawang braso na dahan-dahang pumulupot sa kanyang leeg. Si Sabrina,
suot ang isang simpleng puting summer dress, ay humalik sa kanyang pisngi bago umupo sa bakanteng upuan sa kanyang tabi. Oo nga, mahal ko. Nakangiting sagot ni Alex habang hinahawakan ng kamay ng asawa. Karang kailan lang, mga sanggol pa silang buhat-buhat natin sa mansyon ngayon. Napakabilis na nilang tumakbo. Tumingin si Sabrina sa malawak na dagat. Pagkatapos ay muling binalingan ng asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Malayong malayo sa takot at sakit na naramdaman niya noong nakaraang taon. Salamat Alex ha. Para saan? Kunot noong tanong ng alkalde. Para sa lahat. Para sa pagiging matatag mo noong mga panahong ako mismo ay nawalan ng tiwala. Para sa pagprotekta sa amin ng mga bata kahit buhay mo naging taya. Seryoso. Ngunit may ngiti sa mga labi ni Saad ni Sabrina. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka tuluyan ang nawasak ang pamilya natin. Ibinaba ni Alex ang kanyang tasa ng kape at hinirap na buo ang asawa. Hinubog niya ang mukha nito gamit ang kanyang dalawang kamay. Maraang hinahaplos sa maliit na lamat ng tahi sa noon ni Sabrina ang natitirang marka ng nagdaang unos. Sabrina, nangako ako sa mga magulang mo bago sila pumanaw na aalagaan at poprotektahan kita. At nang pakasalan kita, ang pangakong iyon ay naging panata ko sa may kapal. Seryosong saad ni Alex habang ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi lang ako nagligtas sa pamilyang ito, mahal ko. Ang pagpapatawad mo at ang pagmamahal mo nagbigay sa akin ng lakas para bumangon mula sa pagkakahiga ko sa ospital. Niyakap ni Sabrina si Alex na mahigpit at sa pagkakataong ito, wala nang iyak ng sakit, kundi luha ng labis na pasasalamat. Papa, Mama, halina po kayo rito, ang ganda ng sandcastle namin. Malakas na sigaw ng maliliit na boses ni Naiji at Alice mula sa dalampasigan. Habang kumakaway mga ito sa kanilang mga magulang, tumayo sina Alex at Sabrina. Magkahawak kamay na bumaba sa buhanginan habang sumasalubong ang panayad na alon sa kanilang mga paa. Sinalubong sila na mahigpit na yakap ng kanilang mga anak sa ilalim ng papalubog na araw na nagpapakulay ginto sa buong paligid. Alam ni Alex at Sabrina na anuman na maging takbo ng panahon at anuman ang dumarating na bagong bukas, wala nang anuman o sino mang makasisira sa pamilyang pinagtibay ng wagas na pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang huling pahina ng ating kwento para sa hapon na ito, mga kaayasya. Isang napakagandang pagpapala at pagpapaalala na ang pamilyang itinayo sa wagas na pag-ibig, katapatan at pagpapatawad ay hindi matitipag ng kahit anong bagyo na nakaraan. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Ayasha TV, ako po ang inyong tapat na tagapagsalaysay, si Miss Angge, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtitiwala sa bawat kabanata na ating pinagsaluhan. Sa lahat ng ating mga listeners, lalo na sa ating mga masusugid na mga kababayang OFW na nakatutok ngayon mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa gitnang silangan, Asia, Europa at Amerika. Maraming salamat po sa inyong suporta. Alam po namin ang bigat ng inyong mga sakripisyo, ang lungkot ng pagkakalayo sa pamilya at ang hirap ng buhay sa ibayong dagat. Naway sa pamamagitan ng ating mga kwento, kahit paano ay naihatid namin ang init ng tahanang Pilipino sa inyong mga puso. Pagpalain po kayo na may kapal, patuloy na mag-iingat sa inyong mga trabaho at naway ligtas kayong makabalik sa piling ng inyong mga minamahal. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share ang ating video at i-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Hanggang sa muling pagbubukas ng ating mga bagong kwento ng pag-ibig at inspirasyon dito lamang sa Ayasha TV. Maraming salamat po at magandang buhay sa inyong lahat.